Gagawa tayo ngayon ng pivot tables. So, may data ako dito ng isang hardware store base sa libro. At gagamitin natin to para makagawa tayo ng pivot tables. So, sa umpisa, piliin nyo yung insert, then yung pivot table, select pivot table from table or range. Tapos, dito sa select table or range, just select yung lahat ng data na kailangan para dito. And then, click yung new worksheet. Ayan. So, now we have a pivot table. Ngayon, kita ninyo, empty pa siya. Pero once you select dito yung mga items sa right panel, lalabas lahat yung laman nito. Ngayon, ano ba ang gusto natin i-assess or evaluate? Siyempre, kasama dyan yung product. Una dyan yung product. And then, anong gusto natin makuha from the product? Then, we have the price. Okay? So, from this, makikita ninyo na nakasulat dito, sum of price. So, sum siya ng mga nabenta sa bawat item. So, sa adhesive, $14 yung total price niya. Ngayon, we can check if this is really the sum. So, punta tayo dito sa values. Check the value field settings and we can verify na the Excel computed the total sum ng mga nasa adhesive na labels. Ayan. Okay. Dito, pwede din natin ilagay siya as something na percent dito sa show value as. Mamaya, gagamitin natin yan. So, right now, ang gusto natin makuha is yung sum ng sales ng bawat product. Okay, meron na tayo ngayon. Ngayon, ano pa ang pwede natin i-assess from here? Let's see. How about yung store? Yan. So, we have the downtown and uptown store. And then, we can collect the price. Sum of price, these are the total sales ng mga stores. Okay? So, by having pivot tables, mas madali natin makuha yung mga computations para mas mabilis tayo makagawa ng mga decisions. Also, we can change this into percentage. So, dito sa value field settings, select the second tab, yung show value as, pwede natin piliin yung percent. Percent of grand total. And then, makikita dito na i-change into a percent. So, yung uptown, 61% ng total sales ng dalawang store niya yung na-generate ng uptown. So, 61% from the total galing sa uptown store niya. So, very easy to see and assess yung progress ng mga stores ng sales and mabilis makapag-decide. Ano pa ang pwede natin makuha dito? Yung month. Okay, sa month, pwede natin tignan yung month at yung price. So, for the month of January, meron siyang 8.10% from the total na nakuha. At ano naman yung highest? The October naman. Okay? And then, so nawala. Click nyo lang ulit yung any word dito sa pivot table para mabasa itong pivot table fields. Ngayon, pwede rin natin kunin yung top 10. Okay? Kunin natin yung top 10 sa product. Anong pinaka mabenta sa product? Apat lang pala to. So, lagay na lang natin yung top 2. So, for the sake lang ng example. So, value filters. So, from the top ito. Okay? Yan yun. Pero kung gagawin natin siyang top 3. Ayan. So, magkakaroon siya ng filter from the highest rating. Tapos, you selected 10 or 3 lang. So, you selected 3. Okay. Hindi naman kailangan laging top 10. So, kung gusto mo top 2 lang, so, yan lang yung lalabas. Okay. So, pwede natin i-clear filter from the product. Yan. And then, paano tayo babalik sa original? You can click everything. And medyo messy siya if you click everything. Mas maganda, i-filter nyo siya.
Ngayon, para hindi magulo or like gusto ninyong ma-retain yung information, you can double click itong nasa figure or nasa numerical figure and lalabas yung summary ng adhesive. Ayan. For example, adhesive yung binuksan natin. So, hindi na siya mababago. Yan talaga yung content niya. From this data. Adhesive. Kung gusto nyo ng summary or lahat ng content ng safety, double click nyo yung total or sum of price niya. So, mas madaling gumawa ng mga tables, mga ganitong format na tables from pivot table. Ito yung raw data natin. This is from the pivot table. And then, you can add more filters. Halimbawa, lagay natin yung month again. Gusto niyo makuha yung top 5 sa month. So, select muna natin yung product tsaka store. And then, value filters. So, select top 5 sa months. Yung pinakamabenta sa months. So, lalabas na siya. So, from the value filters again, pwede natin siyang iset sa top 3 na months. Ayan. Okay? Or, we can select yung other form ng filters like yung bottom, yung pinakamababa. So, select 3, yung pinakamababang months. Ayan naman yung lalabas. Okay? So, marami kayong pwedeng makuha na information from pivot table para makatulong dun sa reporting, lalo na sa marketing analytics. Naman tayo ng ibang dataset para mas magamit natin yung filter na to, yung value filters. So, we can select top 10 again. And then, this time, piliin natin yung percent. Pag nilagay ninyo yung 10 dito sa top 10, ang basa dito, top 10%. Okay, gawin natin siyang top 80%. Ano ang lalabas na months dyan? So, ito yung pinakamabenta. Ito yung top 80% ng sales. Okay. And then, we can check this. Okay. Pwede natin siyang i-retain. Usually, ganito ko siya ginagawa. Ayan. And then, we can compare it sa lahat. So, as you can see, ito yung may matataas na sales talaga compared dun sa other items. Okay. So, this one is correct. This is the top 80% ng sales sa lahat ng items ng hardware store. So, sample items lang naman to. Okay. Ngayon, kung gusto niyo makuha naman yung opposite, select ulit yung top or yung bottom na 10%. Ayan, 10%. So, lalabas na mas marami sila. Yung 10% from the total revenue or sum of revenue, ito yung nagko-comprise ng mga items. So, ibig sabihin, ito yung mababa yung sales. Alright. Ngayon, gamit naman tayo ng slicer. So, piliin natin itong row labels. Then, click slicer from the insert tab. And then, choose row labels. Okay. Kapag meron na tayong ganito, we can now easily summarize the data. Ayan. Sa adhesive 1, ayan yung sum of revenue, adhesive 10. So, very easy lang siya. Hindi nyo na kailangan gumamit ng maraming filter to get this or gumamit ng conditional formatting. So, yan na yun. Pwede rin kayo mag-select ng multiple. Like, gusto nyo makuha yung adhesive 1 and 10. Alright? And you can clear this filter out. So, gusto nyo naman ngayon piliin lahat ng safety items. So, select this safety. And, okay. Kapag hindi siya naka-highlight, it means unselected siya. So, you need to make sure na yung naka-highlight lang, yun lang yung data na kailangan ninyo. So, we have safety. And then, if you want multiple, check this
button, and then you can select all the multiple data that you need. Okay, so clear the filter by selecting this symbol. So right now lahat is selected. So when you want to unselect, make sure na hindi sila naka-highlight. So mawawala sila sa listahan. So tanggalin natin lahat ng adhesive. Okay, ano natira? Safety. So that's how slicer works. Gamit naman tayo ng ibang data. So we have here a data from a bakery. Yan. And then, kumuha na ako ng pivot table. So, we want to assess ano yung operations niya every day. So, balikan natin yung data. We have this weekday. Ito yung everyday niya. And then, we have a date. Tapos, yung cakes. Okay? Nung Monday ba, January 1, 2013, ito yung nabenta niyang cakes. These are for the pies, cookies, smoothies, coffee. At gumamit ba siya ng promotion. So, yan. We have this data. Ngayon, dito sa pivot table, piliin natin yung weekday para ma-assess natin yung operations every day, kung kailan mataas ang sales, Monday ba, Tuesday, or Wednesday. So, we can see it here. Now, sa cakes. So, right now, ang nakalagay dito is sum of cakes. Lahat ng nabenta ng Sunday, ng Monday, ganyan. Pero, dahil nga ang gusto natin makita is yung average, we can set the values naman. So, dito sa values portion, we can choose the value fields and then select yung average. Yan. Average ng cakes. So, easily computed na ang cakes. So, every day, meron na siyang average. And then, we can add more information like pies naman. Select the average of pies. And then, select the average of cookies. And then, smoothies. And then, coffee. Okay. Now, we can easily compare. Okay? We can now use graphs to visualize this data. Kasi kung babasahin lang natin to in a table, mas mahirap kasi baka magkamali rin tayo. Yan. So, gawa na tayo ng charts. So, select this data, insert. Ang bagay dito is line chart. So, gagawa tayo ng line chart. Piliin natin siya dito sa insert chart. And then, so, over the years or every day. Tingnan natin itong stock line. Ayan. So, this is a line chart na interactive kasi you can see here yung mga selected days. Like, kung pipiliin lang natin yung Sunday, change natin. So, halos walang laman. Pero kailangan, walang laman. Piliin natin yung kailangan natin sa information. Like, lahat. Every day of the week. Ayan. Tapos, you can now compare ano yung may mataas na sales. So, we have this y-axis and this x-axis. Sa x-axis yung mga days and yung sa y-axis is yung sales. So, it seems na ang pinakamataas is yung coffee. Yan. This is the coffee. Average ng coffee. And then, the next is yung smoothies, drinks talaga, and followed by cookies. Diba? Mas madaling magbasa or mag-analyze ng data kapag gagamit ng charts. Now, we have to check if tama ba yung chart. Nakalagay dito na yung Sunday, yung sales ng Sunday is above 1,400.
So, right now, wala tayong nakikitang data or sum ng bawat days of the week. So, we can just add it na lang. So, like, sum ng Sunday. Tingnan natin kung tama. So, it's 1,462 right above 1,400. So, this one is correct. And you can just double-click it para ma-verify. So, yung Monday, 1,043. So, ang highest ng Monday is above 1,000. So, that is also correct. And then, we can improve this table. Like, ang kailangan lang natin is 2 decimal places. So, dito sa home tab na to, we can lessen it by clicking this. So, we have 2 decimal places na maging consistent, and this one use 2 decimal places din. Ngayon, since we were able to check it na, do we really need this amount? So, we can remove it, na-confirm na natin na this chart is accurate representation ng data from the table. Paano naman tayo babalik sa pivot table na field entry? So, pag nag-double click naman tayo ng data, nagka-create siya ng summary. So, hindi tayo makabalik, di ba? Ang gagawin lang natin is, so right-click lang tayo dito sa table. Yan. And then, click Show Field List. So, babalik na tayo sa pivot table na fields. Ngayon, we will inspect if effective ba yung promotion or not. So, we add promotion sa selection. And kanina, may weekday. So, we remove weekday. Okay. We can clean this data muna. Yan. So, make it consistent sa decimal places. And then now, we can add yung chart. Okay, dito sa insert, then select the line chart, stock line. Yan. So, ano ang kapansin-pansin dito? Na during the promotion period, yung coffee ang may positive response sa promotion. Right? And the others is walang effect, stagnant. So, with this, you can easily interpret your promotion kung saan siya effective, saan siya walang effect, or kung saan siya ineffective. We will now use the pivot table to analyze demographic data. So, nakagawa na ako ng pivot table. Ayan. So, if you will check everything, magulo pa yung information. Ngayon, simulan natin sa age. So, may age ba na 839 yung total? Like, diba, ang gulo niyan. So, ang gagawin natin, drag the age dito sa rows para makita natin yung age. Tapos, nag-sum siya ng age. Yan, o. So, palitan natin yung values niya dito. Then, select count. Yan. So, sa 17 years old, may dalawang count dito sa data ng 17 years old. So, tignan natin maigi. Yan. So, the data is correct. Right? So, may dalawa. Sa 18, may isa. Ngayon, sa research, hindi pwedeng ipresento na tigi-isang peraso. Kailangan nakagroup siya sa range at meron siyang equal interval. So, paano natin gagawin yon? So, right-click sa any data points and then select group. Now, we can set the starting point at 8 instead of 17 na default. Ayan. Pag naka-check, ibig sabihin yan yung default value. So, set it sa 8 to 17, and then, pwede natin siyang gawing ending niya is 100. Okay?
Then, yung interval, ito yan, yung by 10. So, kasama ang 8. 8 is included, tapos 10. So, ang ending niya pa rin is 17. Alright? 8 is included until 17. 17 is included dun sa range. Kaya ito ang magiging resulta niyan. Let's include gender sa analysis. So, click gender. Yan, medyo magulo pa siya, 'di ba? So, ilagay natin siya sa column. Yan, 'di ba? Mas maayos na. And then, hindi natin makita yung female. Lagay natin siya sa gitna and yan, para mas visible yung male and female. Alright? Tapos, ilagay natin din yung gender dito sa values. Dito sa values, pwede natin palitan yung value niya as percent of column total. Meron tayong count ng male, may count ng female, which is 0 dito sa age na to. Both are men. And then, how many percent yung age na to of men sa buong respondents. Okay? So, 8% is between 8 to 17 years old. Then, 30% between 18 to 27. And then, saan siya galing? Right? Apat dito is male. And then, 3 is female. So, yung age na to, 18 to 27, 30% sila ng total respondents. So, ganyan natin babasahin itong table. Now, let's add yung income sa report. So, let's drag yung income dito sa rows and drag it then sa values. So, we have this data na na-produce from pivot table. So, medyo mahaba na siya, diba? Ngayon, ulitin natin yung ginawa natin sa age. So, mag-right click tayo dito. Any data point that represents income. Yan. And then, group. Okay. Same interval, 10. So, naka-group na siya. So, under this age group, ito yung income na meron sa kanila. Ito yung response nila sa income. Kaya hindi siya talaga magkakasunod-sunod na 40 to 49, 50 to so on. Depende kung saan sila sumagot. And then, so this is now a cross tabulation. Ito yung sum of income nila. Ngayon, since may figure na kayo dito na income, kailangan nyo pa ba malaman kung ano yung sum of income when you already have it? Ngayon, babaguhin natin yung values. So, from the value field ng sum of income, palitan natin siya as count. Ayan, how many. So, isa ang may income na ganito, $40 to $49, isa, $60 to $69, isa. Okay? So, yan. Nagkakaroon na ng sense yung report natin. So, dito sa 88 to 97 years old, $120 to $129, merong isang na nagsagot yan. Okay. Ngayon, ang laki na ng dataset natin. So, paano pa kaya tayo makakagawa ng table? Punta tayo sa insert. And then, kapag gagawa tayo ng table, hindi na tayo papayagan. Pero kapag gagawa tayo ng pivot chart, ayan, mapayag naman siya. Ngayon, ang dami. Paano natin ito babasahin? Okay, pakihan natin. So, hindi rin to pwede sa research na ganito karami ang laman ng table mo. So, we can remove elements like remove yung income pag hindi naman ito yung gusto natin i-represent. And then, we can remove it here then. Remove income. So, now we only have age. Kailangan ba natin ng count and gender? We can also remove that. Diba? Now, we have the male and female respondents at yung kanilang age. Ngayon, nagbago din yung laman ng table. Yan. Nagbago din. So, paano tayo babalik ulit dun sa
sa malaking table natin. So, balikan natin yung fields, the show field list. And then, meron tayong tinatawag dito na axis. Yan. Sa category axis, kung gusto nyo magdagdag ng income, i-drop nyo lang dyan. And if you want to remove age, remove it here. Click yung arrow down, remove field. Now we have the chart for income. Ibalik natin yung dataset na nabuo natin. So, yan, sobrang lumiit na siya. Ibalik natin yung age dito sa rows. Ayan. So, nagkakaroon na siya ng buhay ulit. And then, yung income, ilagay natin siya sa values. Kasi, di ba kanina meron tayo ng count of income. And then, yung gender, which we already have na, the male and female. Alright? Also, yung percentage. Yung percentage ng gender, nandito din yan, di ba? Sa values. So, ibalik lang natin yung values niya. Show values as percent of column total. Yan. So, nakabalik na tayo kung paano natin siya ginawa kanina. Now, we will assess or evaluate yung location ng respondent. So, just click location and then, papasok na siya dun sa age group. Yan o. Sa age group ng mga nagsagot sa kanya. Ngayon, ano pa ang gusto natin makuha dito? Meron na tayong data from the previous ones, like yung gender from suburban, gender from urban. So, we can see it here. Ngayon, we can add count. Count sa location. How many yung nakatira sa location na to. Yan. So, dito sa count of location, how many respondents from suburban? Sa age group na to, we have 1. Sa age group na 48 to 57. Then, sa age group ng 18 to 27, we also have 1. So, that's how we read this. Alright? Ngayon, yung ganitong setup ng table, sobrang gulo na ito. This is just to let you visualize ano ang complete loop pag lahat ng content nandoon. And this one, pwedeng mainis sa inyo yung manager nyo or yung magbabasa ng report nyo kasi ang gulo-gulo. We can improve this. Like, kung ang focus niyo is location, remove income. And then, ang focus is age, remove yung gender. So, now we have a more easy to understand na table. So, meron tayong data based doon sa each age group. Alright? If ang gusto nyo naman makuha na information is income and location, saan sila nakatira, then just click this 2 item dito sa pivot table. Alright? Kapag lahat nilagay ninyo, sobrang cluttered na naman siyang tignan. So, pivot table is a great tool para mabilis tayo makapag-decide, and also, if hindi nyo ito gagamitin ng tama, magkakaroon kayo ng maling decision din. Like, kapag masyado na magulo yung dataset niyo, tignan nyo to. So, hindi nakaayos yung gender niya sa age. Nandito siya. Paano mo siya babasahin? So, again, babalik tayo kung saan nyo dapat ilagay yung gender. Like, ilalagay nyo ba siya sa columns? Yan. Para nakahiwalay yung male and female na respondents. Katulad sa ginawa natin exercises previously. So, ang kulang nito is yung values ng gender. Ilalagay nyo siya dito sa values para magkaroon siya ng laman. Yan. So, mas madali magbasa ng table kapag mas maikli ito or mas compact siya at mas madaling maghanap, like hindi malayo from the eyesight, like left or right, up and down. Yan. Mas madali kapag mas konti lang yung i-analyze na spaces. In this data set, we can analyze yung
demographics ng rural, suburban, and urban. So, tignan natin how many percent ito. So, dito sa location, lagay natin siya sa values. So, meron na tayong count of location. Then, gawin natin siyang percentage. Yan. Show value as percentage ng grand total. Tignan natin. So, from the grand total, 17% ang nakatira sa rural, 4.35 sa suburban, and 13.04 nakatira sa urban. And ito yung mga ages ng mga respondents and yung percentage nila. Alright, so ang daling gumawa ng report using pivot table. And of course, ito yung mga other information like yung gender. Yan. So, we have income na dito. Ayan. Gusto lang natin makita yung percentage. So, magdagdag tayo ng income dito sa values. Ayan. So, right now, count of income siya. Gawin natin siyang percentage. So, show values as, and then, percentage of grand total. Yan. Yan yung percentage niya from the grand total between female. Gawin natin siya orange. And yung male. Okay. So, merong data sa female about count of gender, count of location, count of income. Ganun din sa male. Okay. And then, these are the total amount. So, you can approach your data set like this one. Depende sa purpose ng report ninyo. Depende sa gusto nyo i-emphasize sa report ninyo.